pero ang sagot po ay talagang kahit po ako ay tatamaan. Dahil, Dok, sa katakawan. Tama yung sagot mong yan. Pero hindi naman, marami namang matakaw. Ako din naman matakaw din naman. Masyado naman yata masakit yata yan. Hindi, pero Dok, ang Depende, sarap kasi kumain eh. Hindi, ang point dito, masarap din akong kumain eh. Kahit nga anong kainin ko, masarap eh. Matakaw din ako, by nature. Mahirap naman yung hindi ko isasali sarili ko. Pero ang pinopoint ko lang dito, depende sa katakawan Kinakain. mo. Totoo din. Kung matakaw ka ng saging, matakaw ka ng papaya, matakaw ka ng pinya, eh may mga self-ano naman yan. Yes. Ibig sabihin na yung bang nararamdaman ng katawan mo kung okay ka na. Ikaw ba, subukan mo, kumain ka ng ilang slice na pinya. Baka pag nakalima ka, tatabi ng katawan mo, ayaw mo na. Totoo, Dok. Tinry ko din yan. Sa atin Oo, po, ayun na lang kahit na- papaya po, mga kaibigan. O yung saging, pag nakaapat kang saging, may ayaw mo na eh. Alam na ng katawan mo, I have enough. Kaysa sabihin ka na masusubo ka, na mapapakain ka ng maraming saging, hindi naman eh. Alam na ng katawan yung kailangan niya eh. Pero yung mga pagkain ng mga processed food, wala tayong ano dun eh, yung pakiramdam eh. Kasi they are not getting anything out of it. The reasons why you keep asking for it, mainly because they are not, receiving of what the body need. Kaya nangyari ay nangihingi siya, I need some more. Why don't you give me the right one? Eh nangyari, nagkikrave ka, tuloy-tuloy yung kain mo, na-overeat ka. Totoo. Kasi nga hindi nare-receive nung katawan natin yung right nutrients na dapat ay natatanggap Ang niya. tingin ko, yung problema, kailangan nating malaman kung ano yung pagkain na nagiging cause ng diabetes. Oy, totoo yan. Kaya yan ang At pag-uusapan kung natin yan ay ngayon. malaman mo, at itunuloy mo pa rin yung bagay na alam mo na magiging cause ng diabetes mo at hindi makagagaling sa karamdaman mo, ang tawag dito ay self-killing. Naku, ang sakit nun. Ang tawag dito ay suicide. Di ba, Dok? Yung pagpapakamatay ng Oo. hulugan. Yes. Hindi lang sa yung, di ba yung Pero sa ang maganda atin? naman Oh, dito, hindi naman namamatay kaagad ang mga may diabetes. Totoo, Dok. Nare-reverse natin yan. Oo, hindi naman. Ibig sabihin, Napipigilan. marami naman dyan na umabot ng 20 taon yung diabetes niya bago siya namatay. Kaya maraming iba, hindi takot. Yes. Pero malungkot doon, lalabo yung mata mo. Oh, yung mga komplikasyon. Yung kidney mo. Yung puso Later on, mo. Hindi na nagiging quality yung ano mo. Pero wag naman tayong para bang common nagka-diabetes ka, parang tanggap mo na. Dahil common marami naman sila. Oo. Kung minsan pag Normal na lang. Alam mo, pag nagkukwentuhan yung mga may mga diabetes at puro sila may mga diabetes, masaya rin sila dahil katuwiran naman nila. Hindi lang naman ako, marami naman kami. Pero kung tatanungin mo, ayaw ko yan. Ako din, Dok. Ay, Kasi naku. may maintenance yan. Meron niya akong Dagdag gastos meron yun. niya akong pasyente. Ang tagal na may diabetes. Sabi ko, kaya bang mag-vegetarian? Kaya bang uminom ng mabeberding gulay? At huwag nang kakain ng junk food o processed food. Huwag kakain ng mga leche plan, mga ginataan, mga ice cream. O yung kung tawagin niyo natin yung mga Dessert. minatamisan. Sabi niya, gumaling lang ito. Susunod ako. Ay, Pwede sumunod. Gumaling. So ano ka ako, napatunayan mo na. Oo nga pala. Pero meron siyang kinuwento. ano, Dok? Nung panahon doon na may diabetes siya, lagi siya sa doktor niya. Pero yung doktor doon niya, may sakit din na katulad ng sakit niya. Naku. Sabi ko, paano nangyari yun? Nagpapagamot ka sa manggagamot na yung sakit niya, katulad din ng sakit mo. Yun na nga ika. Yung pala ika, ang diabetes, maintenance lang. Na hindi naman talaga nawawala kung ano yung nandun na mismo sa iyong katawan. Na pag nabago yung lifestyle, at sumunod tayo dun sa tinatawag na kung ano man yung kalooban ng Panginoon. Kaya number one sa atin talaga yan, sabi nga dito teach the people how to prevent disease. Ito yung sabi ni Mrs. White. Tell them to cease rebelling against nature's laws. And by overcoming every obstructions, give it a chance to put forth its best effort to set things right. Nature must have a fair chance to employ its healing agencies. Amen. So ito pala yung prevention. Ito pala yung naturopathy. Ito pala yung natural medicine kung paano matanggal yung tinatawag na problema na ganoon. Na kailangan pala malaman natin yung huwag tayong lumaban dun sa batas ng pangkalusugan. At gumawa tayo ng kapamaraanan na atin namang ma-employ itong bahaging gawain ganito sa napakarami mga tao na
nabibigatan sa kanilang mga dinadaanan sa buhay. And that is the reasons why we need to continue educating and creating more awareness that nature's law should be observed. Not only to people out there, but within our own beloved members. Totoo. I agree with that, no, Doc. Tapos, sa atin din po mga manonood, no, isang eye-opener yung topic natin, even yung mga past few episodes po natin, kasi nagfo-focus tayo sa diabetes, and not only that, yung pinaka-diet talaga, hindi lang diabetes, hindi lang yung hypertension, or iba't ibang mga klase ng mga karamdaman, kundi mag-focus tayo sa ano ba yung cause, ano ba yung dahilan, bakit tayo nagkakaroon ng sakit. Kasi kung tayo ay may karamdaman ngayon, for sure, merong kagalingan or merong pangtabla, merong healing na mangyayari sa atin kung tayo ay may sinusunod lamang na diet na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. And that is the 8 laws of Marami health. nga nagugulat. Sabi nila, Doc, with your age, ala ka bang maintenance? Sabi ko, anong maintenance? Maintenance ko yung kumain ng gulay at prutas. Pero yung may iniinom ako, wala ako niyan. Ang problema ko nga lang, pag napakain ako, katulad ng mga nakaraang Sabado, akala ko vegetarian lahat. Isang tikim ko lang nung Isang vegetarian ulam. daw na yun, biglang namaga yung mukha ko. Uy, naku, Doc. Kasi hindi na sanay ang katawan ko pagka merong foreign material. Yes. Yun yung problema naman ng mga Vegan at vegetarian. vegan. Pero isang good news, nag-aaral ko yung kasaysayan ng pinagmula ng mundo kay Eva at Adan. Eh nabuhay sila ng 900 plus na wala namang hospital. At sila naman ay talagang nadala na kung ano yung pinag-utos ng Panginoon na pagkain, sinabihan na walang gagalawin o papatayin na may buhay. Kaya kung pag-aaralan natin ayon doon kasaysayan, siguro bigyan natin ng konting tuon ito tungkol sa 373 ng Councils on Diet para malaman natin kung ano yung nangyari nung unang panahon para hindi na natin pag-usapan pa kung ano yung cause and effect. Sa atin pong mga manonood, nais po namin ibahagi sa inyo ang nasa Councils on Diet and Foods, page 373. God gave our first parents the food He designed that the race should eat. It was contrary to His plan to have the life of any creature taken. There was to be no death in Eden. The fruit of the trees in the garden was the food man's wants required. God gave man no permission to eat animal food until after the flood. Everything had been destroyed upon which man could subsist, and therefore the Lord, in their necessity, gave Noah permission to eat of the clean animals which he had taken with him into the ark. But animal food was not the most healthful article of food for man. The people who lived before the flood ate animal food and gratified their lusts until their cup of iniquity was full. And God cleansed the earth of its moral pollution by a flood. Then the third dreadful curse rested upon the earth. The first curse was pronounced upon the posterity of Adam and upon the earth because of disobedience. The second curse came unto the ground after Cain slew his brother Abel. The third most dreadful curse from God came upon the earth at the flood. After the flood, the people ate largely of animal food. God saw that the ways of man were corrupt and that he was disposed to exalt himself proudly against his Creator and to follow the inclinations of his own heart. And he permitted that long-lived race to eat animal food to shorten their sinful lives. Soon after the flood, the race began to rapidly decrease in size and in length of years. And may tatanong ka pa ba dyan? Wala na, Dok. Na before the flood pala, natutong kumain ng animal food ang mga lahi. Kaya sa sobrang naging masama ang sangkatauhan, kaya mas pinili na lang ng Panginoon na ubusin na yung lahi na yun. At nung after the flood naman, na pinahintulot temporarily, actually merong mga quotations pa na pinatatanggal ng dugo at taba. Ay, totoo yun, Dok. So makikita natin doon na temporary lang yun. Pag tumutubo na, dapat iwanan mo na. Balik ka Pero na ang sa problema, original. ang sabi diyan, hinayaan na rin ng Panginoon. Alam mo kung bakit? Bakit, Dok? Ang sabi doon pinahintulot doon ng Panginoon na ang tayo kumain na ng
pagkain may buhay para paiksiin ang buhay ng makasalanan. Kaya ulit mo nga yung pinakadulong yan. Pero parang gusto kong ulitin dun, Dok, sa yung sumpa. Sige, go. The curse. Alam niyo po, sa atin pong mga manonood, ito po yung nakalagay. The first curse was pronounced upon the posterity of Adam and upon the earth because of disobedience. Yung unang curse ay dahil sa hindi pagsunod ng mga tao. The second curse came upon the ground after Cain, yung magkapatid, slew his brother Abel. At ang third curse naman po, most dreadful curse from God came upon the earth at the flood. At yun ay tinapos ng Panginoon na bawasan po, winipe out ang mga makasalanan dito po sa mundo. Grabe Bigat. to. Kaya sabi nga, if you want to shorten your life, eat animal food. But if you want to prolong your life, bumalik ka sa original. Ngayon, mamimili tayo. Alin sa dalawa yung pipiliin mo. Kaya actually, wala namang relihiyon na yung pinag-uusapan dito eh. Kasi kung minsan, pag pinag-usapan yung lifestyle, minsan, mga sabadista kasi, hindi naman kailangan maging Adventist ka para maintindihan mo yung gift ng Panginoon sa tao. Kasi lahat tayo pag-aari niya. Kaya karapatan natin na maibahagi din naman natin sa iba na huwag naman nating parabang sarilinin itong tinatawag na liwanag na ganito. Kaya yung iba na pinagtatawanan yung pagbe-vegetarian, kasi alam ko maraming mga nagbibiruan. Pag may mga vegetarian na kung pagkaminsan nakasama sa pagkainan, bibiruin pa, kumain naman kayo ng kambing, vegetarian naman ito. Uy, Dok, alam mo nangyari sa akin yan. Maraming ganyan, parang iniinsulto pa yung mga vegetarian. Totoo yun, Dok. Samantala pinag-uusapan natin kung ano yung doktrina ng Adventism. Atin to. Kaya nga may spirit of prophecy. Kaya ang pinopoint natin dito, kung hindi ka man converted sa pag-vegetarian, manahimik ka na lang. Just keep your mouth shut. Why? Because this is from the Lord or else tatamaan ka ng sumpa, ang salot. Di ba sa